Maghahatid ng karunungan at kaalaman. Huhubog sa puso't isipan. Magtuturo ng kagandahang asal sa batang Isabelenyo. Siguraduhin kong makabuluhan ang inyong pagtutok upang matuto ng kagandahang asal at mabuting Maging pag-uugali. malawak sa pag-unawa at pagrespeto sa kapwa. Balikan at pagnilayan ang mga pinag-aralan natin. Oras na para sa mga araling naghuhulma sa kagandahang asal. Mga leksyong nagtuturo sa kahalagahan ng pag-uugali. ESP, ESP Eskwela. Eskwela. Isang maaliwalas na araw para sa mga ginigiliw kong tagapakinig at mag-aaral ng ikalawang baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapuwid sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Kami nagbubunyi at nagagalak na makasama kayong muli sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng Radyo Eskwela. Ayun na, ayun na, ayun na, sa Radyo Eskwela. Ayun na, ayun na, ayun na, sa Radyo Eskwela. Tayo na! Ako ang iyong lingkod, Ma'am Kismita Fe Medina Concepcion. Buong giliw na magbabahagi ng kaalaman at karunungang maghahatid sa inyo sa rurok ng tagumpay. Kumusta ang inyong araw mga bata? Nakakain ba kayo ng maayos? Mabuti kung ganon. Nakaligo na ba kayo? Tama iyan. Nakapaglaro na ba kayo ngayong araw? Magaling! Palakpakan natin ang ating mga sarili. Dahil busog at mabango na kayo, sigurado akong handang-handa na kayong makinig sa ating aralin ngayong araw na ito. Siguraduhin lamang na komportable kayo sa inyong kinauupuan ngayon. Pumalakpak nga ng malakas kung talagang handa na kayo. Ngayon naman, ay kunin ninyo ang inyong Module 2 sa ESP. Ang ating aralin ngayong araw ay Karapatang Aking Taglay, Mag-anak Ko ang Gabay. Ating balikan ang pinag-aralan natin noong nakaraan. Ano-ano ang inyong mga karapatan bilang isang bata? Magaling, maisilang at mabigyan ng pangalan. May naiisip pa ba kayo? Tama, magkaroon ng malusog na katawan. Ano-ano naman ang inyong mga tungkulin bilang isang bata? Tumpak, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Tunay ngang nakinig kayo nung nakaraan. Mag-uumpisa na tayo sa ating talakayan ngayong araw. Basahin akong kwento. Gusto nyo bang mapakinggan ito? Yay! Ang pamagat ng ating kwento ay Karapatan ni Ana. Si Ana ay 7 taong gulang na. Nasa ikalawang baitang na siya ngayon. Pagka-uwi galing sa paaralan, ay tumutulong siya sa mga gawaing bahay at pag-aalaga ng nakababatang kapatid. Tulog na, Pepe, tulog na. Malambing na wika ni Ana habang pinapatulog ang bunsong kapatid. Maya-maya, ay narinig niya ang tinig ng inang si Aling Delia. Ana, tulog na ba ang kapatid mo? Ang tanong nito. Huwag mong kakalimutang gawin ang iyong mga takdang aralin. Opo, inay, ang tugon ni Ana. Mahirap lamang ang pamilya ni Ana.
Kahit maliit lang ang kinikita ng magulang sa pagtitinda ng basahan at dyaryo, ay nagagawa nitong itaguyod ang kanyang pag-aaral. Tinitiyak din nila na makakakain siya ng masustansyang pagkain upang lumaking malusog. Nalilibang na si Ana sa pagsagot ng kanyang mga takdang aralin nang marinig niya ang masayang hiyawan ng mga bata sa labas. Maya-maya ay dumating ang kanyang mga kaibigan. Aling Delia, maaari po ba naming isama si Ana upang maglaro? Ang magalang na tanong ni Betty. Oo, Betty. Pero kailangan niya munang tapusin ang kanyang mga takdang aralin. Sige po, Aling Delia. Hintayin na lamang po namin si Ana. Ang wika naman ni Nena. Nang matapos ni Ana ang kanyang takdang aralin, ay lumapit na siya sa kanyang ina. Inay, maaari na po ba akong maglaro? Ang tanong nito. Oo anak, ang batang katulad mo ay nararapat lamang na maglibang at maglaro at makipaghalubilo. Ang sambit ni Aling Delia. Salamat po inay! Masayang lumabas si Ana kasama ang kanyang mga kaibigan upang maglaro sa labas ng bahay. Habang papalabas si Ana, ay nakatingin si Aling Delia at nagsabing, Anak, mag-iingat ka at pagkatapos ay umuwi agad ha? Opo, inay. Mahal na mahal si Ana ng kanyang mga magulang. Hangad nila ang mga bagay na makabubuti para sa kanya. Kaya naman, kahit mahirap sila sa buhay ay sinisiguro nilang maibibigay ang kanyang mga pangangailangan. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Opo! Atin nang sagutin ang mga tanong tungkol sa kwento. Una, sino ang bata sa kwento? Tama! Ang bata sa kwento ay si Ana. Ikalawa, ilang taong gulang na si Ana? Tumpak! Siya ay 7 taong gulang na. Ikatlo, katulad ka rin ba ng bata sa kwento? Bakit? Magaling! Oo naman, kayo ay katulad ni Ana, sapagkat siya ay batang nag-aaral na nasa 2nd baitang. Ano-anong karapatan ang tinatamasa ni Ana ayon sa kwentong inyong napakinggan? Tama, karapatang alagaan at mahalin ng sariling magulang. Mayroon pa ba? Tumpak, karapatang mabigyan ng sapat na pagkain at maayos na tirahan. Alam kong may naiisip pa kayo. Yun nga, karapatang mabigyan ng edukasyon. May isa pa mga bata, ano kaya iyon? Tama, karapatang makipaglaro. Magaling kayong talaga, palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Ang karapatan ay mga pangangailangan na dapat mong matamo o makamit bilang isang bata. Kayo ba ay may pangalan? Mabuti kung ganoon, dahil karapatan ng isang bata na maisilang at magkaroon ng pangalan. Kayo ba ay may nanay at tatay? O di kaya ay lolo at lola? Karapatan niyong maalagaan at mahalin ang sariling magulang. Kumakain ba kayo araw-araw? Mabuti naman, karapatan niyong mabigyan ng sapat na pagkain, kasuotan at maayos na tirahan. Nag-aaral ba kayo mga bata?
Oo naman, karapatan niyong mabigyan ng sapat na edukasyon. Nakakapaglaro ba kayo? Tama. Tama lamang iyon mga bata. Karapatan niyong maglaro at maglibang. Ligtas ba kayo sa inyong lugar? Mabuti naman mga bata kung ganon. Karapatan niyong mabigyan ng proteksyon laban sa panganib. Nauunawaan ba ninyo ang inyong mga karapatan? Mabuti kung ganon. Dumako na tayo sa ating susunod na gawain. Narito ang panuto. Pagtapatin ng mga larawan na nasa hanay A sa karapatan na nasa hanay B. Isulat ang titik ng inyong sagot. Pagmasdan ng unang larawan. Anong karapatan ang naaayon sa larawan? Tama, ang titik C. Karapatang alagaan at mahalin ng magulang. Sa ikalawang larawan tayo. Anong karapatan ang naaayon dito? Tumpak. Ang larawan sa titik E. Karapatang makapaglaro. Anong karapatan naman ang nailalarawan ng ikatlo? Magaling! Titik B. Karapatang manirahan sa tahimik at maayos na pamayanan. Tignan na natin ang ikaapat na larawan. Ano kayang sagot dito? Siya nga, titik A. Karapatang mabigyan ng pangalan. Sa ikahuling bilang na tayo. Anong karapatan kaya ang ipinapakita nito? Tama, titik D. Karapatang mabigyan ng sapat na edukasyon. Naisulat ba ninyo ang inyong mga sagot? Kung gayon, gawin na natin ang susunod na gawain. Lagyan ng tamang sagot ang patlang upang mabuo ang pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Handa na ba kayo? Unang bilang, anong ibibigay ng magulang kapag isinilang? Tama, magkaroon ng pangalan. Naisulat nyo na ba? Ikalawang bilang, sino ang mag-aalaga at magmamahal sa inyo? Tumpak, magulang ang mag-aalaga sa inyo. Ikatlong bilang naman, ano ang dapat maibigay sa inyo upang umunlad ang inyong kaalaman at kakayahan? Magaling, edukasyon. Ikaapat na bilang, ano ang inyong ginagawa upang makapaglibang? Yun nga, makapaglaro. Panghuli, ano ang ibinibigay sa inyo upang malabanan ang pang-aabuso? Tama, proteksyon. Naisulat ba ninyo ang lahat ng sagot? Tunay ngang mahuhusay kayong talaga. Madali lang naman ang ating aralin sa ngayon, di ba? Oo naman, pumalakpak nga kayong muli.
Dumako na tayo sa susunod na gawain. Iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay tumutukoy sa pagkamit ng karapatan ng isang bata at malungkot na mukha naman kung hindi. Una, naglalaro ang magkakapatid kasama ang kanilang mga kaibigan. Ano kaya ang sagot? Masayang mukha o malungkot na mukha? Tumpak, masayang mukha. Ikalawa, namamasyal si Lucas kasama ang buong mag-anak. Masayang mukha ba ang sagot mo o malungkot na mukha? Mahusay, masayang mukha. Ikatlo, pinababayaan ni Aling Nenita ang anak niyang may sakit. Ano sa palagay mo ang sagot? Tama, malungkot na mukha. Ikaapat, pinapapasok sa paaralan si Mika upang matutong sumulat, magbasa at magbilang. Ano ang inyong iginuhit? Masayang mukha ba o malungkot na mukha? Yun nga, masayang mukha. Panghuling bilang, tinitiyak ng magulang ni Albert na nabibigyan siya ng masustansyang pagkain. Ano kaya ang inyong ginuhit? Siya nga, masayang mukha. Naiguhit niyo ba ang inyong mga sagot? Opo! Mabuti kung ganon. Ang mga nakita niyong larawan at narinig niyong mga sitwasyon ay tinatawag nating karapatan. Mabigyan ng isang karapatan ay napag-aralan natin. Mismo, karapatang mabigyan ng pangalan. Ano pa mga bata? Mahusay, karapatang mabigyan ng edukasyon. Mahuhusay kayong talaga. Nakinig nga kayong mabuti sa ating aralin. Dahil nakinig kayong mabuti, alam kong kayang-kaya nyo nang sagutan ang ating pagsusulit ngayong araw. Lagyan ng check ang larawan na nagpapakita ng batang natatamasa ng karapatan at X naman kung hindi. Pagmasdan ng unang bilang. Ang bata ay kumakain ng masustansyang pagkain. Ito ba ay lalagyan ng check? Tama! Check ang ating ilalagay. Para sa bilang 2 naman, ang bata ay inaalagaan ng magulang. Guguhitan ba ito ng check? Mismo, lalagyan nga ito ng check. Bilang 3, ang bata ay nagpapakonsulta sa doktor. Ito ba ay lalagyan ng check? Magaling! Dapat ngang check ang ilagay. Bilang 4, ang bata ay namamalimos. Check ba ang ilalagay o X? Tumpak, X ang ilalagay natin. At bilang 5, ang mga bata ay nagsasayaw. Check ba o X ang ilalagay? Oo naman, check ang ilalagay. Hayan, sigurado akong mataas ang inyong nakuha sapagkat kayo ay nakinig ng mabuti. Para sa karagdagang gawain, gumawa ng isang poster na nagpapakita ng mga karapatang binibigay ng inyong mga mag-anak. Gumamit ng short bond paper, lapis,
Crayola o pastel at ruler. Humingi ng tulong kung sino ang kasama ninyo sa bahay. Maliwanag ba mga bata? Siguraduhin lamang na laging nakatutok sa ating paaralang panghimpapawid. Sa ngalan ng ating scriptwriter na si Ginang Ana May C. Hervasio at ng SDO Isabela RBI Production Team, muli, ako si Ma'am Kismita Femedina Concepcion, ang guro sa radyo. Laging pakatatandaan, ang batang magalang ay dangal ng magulang. Hanggang sa muli, magandang araw mga bata! Halina't matuto gamit ang ating radyo. Pakinggan at unawain, aralin na ituturo. Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela. Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela.